ang kilalang media personality at founder ng Barstool Sports na si Ginong Dave Portnoy ay umamin na pinagsisisihan niya ang pagbenta niya ng kanyang XRP. Yes po mga ka-crypto, isang malaking sayang ang lumabas mula sa kanyang bibig dahil nagbenta siya ng XRP 2 linggo lang ang nakalipas bago pa ito tumaas ng higit sa 60%. Opo, 60%. Grabe, di po ba? Sa video po na in-upload niya sa X, sinabi niyang pinakinggan niya ang payo ng isang advisor. Pero ang twist, siya rin ang nag-encourage sa kanya na bumili ng XRP noon. Kaya paano nangyari na ngayon ay benta agad? Bakit siya sumunod? At ano ang naging epekto ng pagbentang ito sa kanya at sa kanyang investments? Kaya yan lamang po ang ilan sa mga katanungan na siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan. Una pong lumutang ang interest ni Ginoong Portnoy kay XRP noong December 2024. Sa isang live stream, proud po niyang sinabi na bumili siya ng XRP na nagkakahalaga ng $1.3 million. Kaya yan, ang laki po ng kanyang puhunan. Hindi lang yan, naglagay din siya ng $1.5 million kay Bitcoin. Pero mas kapansin-pansin ang kanyang kumpiyansa kay XRP. Para sa kanya, mas may potensyal sa XRP na tumaas ng 10 times kaysa kay Bitcoin. Pagsapit po ng February 2025, nadagdagan pa ang kanyang investment kay XRP ng karagdagang $1 million. Grabe ano? Ibig sabihin halos $2.3 million ang total na inilagay niya kay XRP. Noon, sinabi pa niyang hindi niya balak galawin o i-trade agad ang hawak niyang tokens. Isa siyang tunay na hodler sa simula. Pero ngayon tila nabaliktad ang lahat. Sa kabila ng malalim niyang paniniwala kay XRP, bakit niya ito agad ibinenta? Ayan. Ayon po kay Ginong Portnoy, binenta niya ang kanyang XRP base sa payo ng isang taong kanyang pinagkakatiwalaan. At ang catch, itong taong ito ang nagsabi sa kanya na bumili ng XRP dati. Pero lately, naging concerned na raw ito sa investment at pinayuhan si Ginong Portnoy na ibenta na. At alam nyo naman, si Ginong Dave, medyo impulsive at kilala sa paggawa ng mga desisyon batay sa gut feel o sa mga tao sa kanyang paligid. Kaya kahit may sarili po siyang paniniwala, pinakinggan pa rin niya ang payo at ayun, benta agad. Pero ito ang problema. 2 linggo matapos niyang ibenta ang kanyang XRP, bigla po itong sumabog. Ngayon ay gaano po kalaki ang itinaas ni XRP matapos ibenta ni Ginong Portnoy? Yan, 2 linggo lang or 2 weeks lang ang lumipas pagkatapos niyang ibenta, si XRP ay tumaas mula sa presyong $2 hanggang umabot ng $3.65. Oo, tama po ang narinig ninyo. Higit sa 60% ang itinaas nito. At hindi lang yan, halos naabot na ulit ni XRP ang kanyang all-time high. Naaabot po ulit ni XRP ang kanyang all-time high na $3.84 na naitala pa noong January 2018. Ngayon ay nasa $3.62 na ang presyo ni XRP. Ibig sabihin ay nasa 5.5% na lang ito mula sa kanyang historical peak. At heto pa, for the first time, lumampas na rin ang market cap ni XRP sa $200 billion. As of latest count, nasa $215 billion na ito. Kung hindi po nagbenta si Ginong Portnoy,
milyon-milyon sana ang naidagdag sa kanyang portfolio. Ngayon ay ano po ang aral para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiasts tulad natin? Ayan mga ka-crypto, isa po itong malinaw na paalala sa ating lahat. Dito po sa mundo ng crypto, hindi po sapat ang makinig lang sa payo ng iba. Oo, mahalaga po ang mga financial advisors. Pero sa bandang huli, ang desisyon ay dapat nakabase sa ating sariling pananaliksik at paniniwala. Si Ginong Portnoy mismo ang nagsabing naniniwala siya kay XRP. May conviction siya. Pero binitawan pa rin niya ito dahil sa pangamba ng ibang tao. At ayun, naiwan siya habang umaakyat sa XRP. Minsan, kailangan talaga nating maging matatag sa mga hawak natin. Kung naniniwala tayo sa isang crypto project, dapat po tayong maging patient dahil ang market ay umiikot. Ang mga gains ay madalas nangyayari sa mga hindi agad sumusuko. At ayan, bilang mga Pinoy crypto enthusiast, ay malaking paalala ito na hindi lahat ng sikat ay tama. Kahit gaano pa kalaki ang investment ng isang influencer, hindi ibig sabihin ay dapat natin sundin ang kanyang galaw. At higit po sa lahat, huwag na huwag tayong maging emosyonal sa market. Kung isa ka sa mga may hawak ngayon ng XRP at hindi mo ito agad binenta, congrats! Posibleng ikaw ang isa sa mga nag-enjoy sa 60% rally. Pero kung isa ka naman sa nagbenta bago ito umangat, huwag masyadong madismaya. Laging may next wave. Ang importante ay natuto ka. Lagi po nating tandaan, ang crypto po ay hindi sprint, kundi marathon. Patience, strategy, at timing ang tunay na susi. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay normal ang madala sa hype or takot. Lalo na kung may nagsabi sa iyo na benta mo na yan. Madali tayong maapektuhan. Pero sa dulo, tayo pa rin ang may pananagutan sa ating mga desisyon. Ang kwento po ni Ginong Dave Portnoy ay isang classic na halimbawa ng fear-based decision sa market. Hindi po niya sinunod ang kanyang sariling pananaw. Sayang, dahil kung hindi po siya bumitaw, panalo sana siya. Ang pinaka-importante na aral po dito sa lahat ay kahit gaano pa kasikat o karaming followers ang meron ka, kung mali ang diskarte, talo ka pa rin sa market. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.